Magandang tanghali po sa probinsya ng Batangas at dito po sa bayan ng Kalaka. Narito na naman po ang ating programa, ang Alabira Online News and Opinions ni Bayan ni Alama. Doon po tayo ngayon sa Tupad. At ito po ngayon ang sikat na pinaggagawa ng mga tao, pinag-uusapan. Kaya dito po tayo sa Tupad. Alam niyo po ang Tupad, ito po ay DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. Yan po. Dalawa pong klase itong Tupad. Isa pong livelihood at isa pong emergency. Yan. Kaya nga, livelihood and emergency employment program. Pwede yung employment. Ngayon po, doon po tayo sa emergency. Ang emergency po kasi ay yung mga sakuna. Katulad ng biglang nagbaha, lumindol, mga natural and man-made calamities. Ano pa nga ba? Basta yan po, lahat pong sakuna na nangyayari dito sa ating bayan, ayan po ay ang sakop ng emergency doon sa dalawang components ng Tupad. Ang pinagtatako lamang po, doon po sa regulasyon ng Tupad, ang kanila po kung kinukuhang mga empleyado ay yung mga na-apektuhan, katulad noon na nawala ng tahanan, na apektuhan ng baha, na apektuhan ng bagyo. Yan po ang kanilang kinukuha. At yan po ay kung kayo ay mag-a-apply, ay yan po ay sinasala pa. Yan po naman ay sasalain sa opisina kung kayo ay pwedeng tanggapin, sapagkat dito po ay pinagbabawal ang opisyal ng gobyerno, opisyal ng barangay. Kahit ho barangay tanod, bawal. Pero dito po sa amin, sa bayan ng Kalaka, ang nakuha ko mga impormasyon ay hindi naman nasunod yung ganon. Ang pinabili, mostly, ay barangay captains, at ang pinili, di umano, ayon sa impormasyon na nakalap ng Alabira, ang pinagkukuhay ang kanya-kanyang mga kamag-anak na napakalalakas pa. Ay di ito'y taliwas doon sa pinatutupad na regulasyon ng Tupad, ng DOLE Tupad. Ngayon po doon sa mga tinanggap kong text messages, call, na di umano ay ginagamit ng Kalaka Mayor Nasona ang mga miyembro ng Tupad na maglinis ng kanyang private properties. Yung kanyang ari-arian, yung kanyang farm, kanyang tahanan, ay may mga schedule di umano. Ayon sa mga text, at ito po na may naka-file sa akin, ang mga text messages, mga comments, mga number na tumawag, ito po na may naka-file sa akin. At di umano, kung ito'y totoo, ay wala po naman ako masabi kung ito'y mali o hindi. Sapagkat ang alam ko po sa pagkatupad, ay pwede hong iyang makipag-partner sa local government unit, sa LGU. Partnership ng Tupad at saka ng local government unit. Pwede rin ho itong makipag-partner sa NGO, non-government organization. Kaya kung ito po ay nagamit ng mayor, ay tayo po ay hindi natin pwedeng punahin, sapagkat hindi ko lamang po alam ang kanilang usapan, sapagkat yun nga po baka may partnership between the local government unit at saka itong Tupad. Kaya tayo po, no comment tayo dyan. Ang ating lamang pong may tutulong sa nangyayaring yan, kung ito nga po ito toong ginagamit ng mayor na maglinis ng kanyang mga sariling ari-arian, at may mga naka-schedule di umano na barangay ganyan ang sa Sabado ay maglilinis, barangay ganyan sa Sabado maglinis. Kaya
Ganun po ang nakaprograma. Kung yun po ay totoo, ang atin po lamang magagawa po ng ating programa, ay ipaalam sa Dole Tupad kung tama ba na gamitin ng isang elected officials o isang opisyal ng gobyerno ang mga miyembro ng Tupad upang sa kanila magtrabaho. Yan naman po ang ating magagawang tulong sa mga tumawag, sa mga nag-comment na ang mayor daw po ng Kalakay ganun ang ginagawa. Ayun lamang po ang ating magagawang tulong, ang may paalam sa kinauukulan na ganito ang nangyayari. Pero ang pagbatikos at pagpuna ay wala tayo pong magagawa sapagkat hindi po natin alam ang tunay na usapan, ang tunay na nangyayari. Sapagkat ang alam ko po diyan sa Tupad ay pwede yung makipag-partner sa local government unit at sa non-government organization, sa NGO. Pwede ho eh. Pwede rin nga ho diyan sa Manila, sa mga MMDA, pwede makipag-partner ang Dole Tupad. Kaya yan po. Yan po doon sa mga sumulat, sa mga tumawag, nag-send the messages. Yan po ang aking may comment sa inyo mga kaibigan. Dito naman po tayo sa pag-ulan ng pera sa First District ng Batangas. Tuloy po. Ayon po sa ating mga bubuit, sa ating mga researchers, mga info na tatanggap natin, tuloy po ang pagtulong di umano ng mga leviste ni Senator Loren Legarda ng pagtulong ng pera sa mga tao. At yun nga po ang aking hinihiling lang sa kanila. Sila po naman nagpapakawalan ng ganyang kalalaking halaga. Ay bakit hindi nila hanapin yung mga indigent senior citizens na wala ng pamilya, hirap na, sumasala na sa pagkain, gusto mag-maintenance, ay hindi makainom, gustong pang mabuhay ng matagal. Yan naman po sana ang inyong tulungan kung kayo man po ay napakarami ng pera at wala ng paglagyan. Pero nakausap din ko din po ang staff, malapit na staff ni Congressman Eric Buhain. Ayan po sila po ang makakalaban ni Leandro Leviste, na anak po ni Senator Loren Legarda, sa pagka-congressman ng First District. Ayon sa kanila, wala naman po sa kanilang importansya yung paglalabas ng pera ng mga Leviste. Kahit sila'y gumastos, kahit sila'y kung ano man ang gawin nila sa pera nila, ay ayon sa kanila, bahala sila sa buhay nila. Sapagkat ang ayon sa bando ni Eric Buhain ng mga ermita, sila ay tumutulong mga proyekto at patuloy nilang gagawin ang mga proyekto nila sa First District ng Batangas. Kaunlaran ang kanilang gustong may tulong sa mga residente. Sapagkat tama rin ho naman eh. Sa aking basa, sa aking sariling opinion, ay yun namang pamimigay ng pera na tulong, yung na ginagamit pa nga itong mga Tupad, ay hindi naman ho lahat ay nabibigyan. Hindi naman ho lahat ay natutulungan. So, doon po sa 100%, baka natutulungan nila ito 20%. Paano yung 80%? Ay di galit pa sa kanila. Samantalang tama ho naman ang sinabi ng mga ermita na kung proyekto, lahat ay makikinabang. Ayun po, kayo po mag-isip kung ano po ang inyong opinion. Pero doon nga po, sa pera na itinutulong na hindi naman lahat ay nabibigyan, at doon sa proyekto na lahat ay nakikinabang. Yun ho. At good luck nga po pala sa aking editor na si Attorney Berteni Causing na sa pagkasenador, at sana po ay manalo kayo sapagkat ito po si Attorney Causing ay aking editor, boss ko, pero isa pong malapit na kaibigan, tropa rin. At ang aking pang isang kumpare na siya naman po ay dating Assistant Secretary ni Secretary Coloma ng panahon ni yung Transportation and Communication Secretary ni Noynoy, ni President Noynoy Aquino na si Coloma. Ang Assistant Secretary po ay ito pong kumpare kong si Saldi de Layola na ngayon po ay kandidatong mayor ng Lian. Good luck pare. Sana'y manalo kayo.
At narito naman po tayo uli ngayon sa bayan ng Kalaka. Yung labanan sa bayan ng Kalaka. At iyan po naman hindi dapat mawala. Sapagkat nakasubaybay po ako dyan bilang isang mamboboto. Ay ngayon po nagkakaykay na rin ang oposisyon. Kaya dito po hintayin na lang na po natin ang eleksyon kung sino po talaga ang mas matibay sa kanila. Katulad po ng labanan sa pagka-governor. Mayroon na rin pong tumawag sa atin na nag-file din daw po ng candidacy for governor si Michael Rivera. Ito po isang representative ng party list. One Care party list na dating mayor po ng Padre Garcia at kalaban po ang isang kandidato natin si dating Governor Vilma Santos at ang Vice Mayor ng mataas na kahoy na si Jay Manalo Ilagan. Good luck po sa inyo. Kung sino pong mananalo sa inyo ay sana'y patnubayan kayo ng Diyos at sana'y maging malinis ang inyong isipan. Sana po hindi kayo maging corrupt at sana po itulungan nyo ang residente ng Batangas. At dito naman po sa Kalaka, kung sino man pong mananalo ay sana po ay matulungan ang residente ng Kalaka. Ayan po lamang at magandang tanghali po sa inyo mga kababayan sa bayan ng Batangas, sa probinsya ng Batangas, sa bayan ng Kalaka. Magandang tanghali po.